Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Praise the Lord po, at muli tayo po ay nasa online Bible study po dito po sa Rema Fields po, no? Kamusta po ang bawat isa? Alam ko naman po na ang bawat isa po ay nasa maayos at mabuting kalagayan po, no? Dahil ang Diyos na buhay na siya po nating pinaglilingkuran ay mabuti sa lahat ng oras, at sa lahat ng oras siya po ay mabuti. Ayun po, praise the Lord po. Welcome po ang bawat isa sa gawain po ng Diyos sa Rema Fields. Sige po, tayo po mag-proceed na po sa pag-aaralan po natin ngayon. Ang topic po natin ay a reminder if you made a mistake. Paalala kapag tayo ay naagawa ng mali or may nagawa tayong pagkakamali. Sino po ba sa atin ang hindi naagawa ng pagkakamali? Amin po ba? Kumbaga, nandun na bilang isang Kristyano, bilang anak ng Diyos, tayo po ay nagkakamali pa rin. Tayo po ay nagkakasala pa rin. Pero, hindi po tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi po tayo nagpapatuloy sa pagkakamali. Kumbaga, nandun na gumagawa tayo ng paraan para makipag-ayos po sa Diyos. Amin po ba? Ayun po, ang number 1 po, ang nagturo po, konting recap muna po tayo. No? Sa number 1 po, Pastor Lovely po, a reminder if you made a mistake, Jesus has not changed His mind about you. Ayun po, hindi po ang nagbabago ang Diyos sa iyo. Kumbaga, yung na-born again ka, yung naging Kristyano ka, tinawag ka ng Diyos, ikaw pa rin yan kahit nagkamali ka. Amin po ba? Sa number 2 po, kay Pastor Larry po, sabi po dito, Jesus has not changed His mind about your purpose and your destination. Ayun po, hindi pa rin nagbabago ang plano ng Diyos or yung purpose niya sa iyo sa kabila ng ikaw ay nagkamali. Ang Diyos po kasi ay hindi po nagbabago ng isip sa pagkatawag niya sa atin. Kaya yun po, tuloy lang po ang buhay Kristyano sa kabila ng mga pagkukulang pagkakamali po natin. Gagawa lang ako, ikaw ng paraan para makabalik sa Panginoon. Amin po ba? Sa number 3 po, sabi po ni Pastor Ian 1 po, no? Kay Pastor Larry po yung number 2, no? At sa number 3 po, sabi ni Pastor, dito po sa kay Pastor Ian 1, our God has a great grace for our great mistake, no? Sobrang laki, sobrang lawak ng biyaya at habag ng Diyos sa kung malaki man yung pagkakamali mo. No, kasi merong mga maliit na pagkakamali, maliit na pagkakasala, at the same time merong mga major na pagkakamali, yung mga mabibigat. Pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na napakalaki po ng habag po niya, no. Ang sabi nga po dun sa teksto po natin, dun sa verse na sa 2 Korinto 12:9 po, no, sabi dito, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ayun po, napakasagana po ng biyaya, habag. Kumbaga, sobra-sobra ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, kapag tayo po ay nakagawa ng mali. No? Andun po, ang Diyos po ay always na nag-aanyaya. No? Na, anak, mali yan, anak, balikan na sa akin. Ay po, bilang isang Kristyano po, no, bago po ako, ito po, no, sa number 4 po, no, ang sabi dito sa number 4, sa pag-aaralan po natin ngayon, turn to Him and He will make your paths straight. Ulitin ko lang po, turn to Him and He will make your paths straight. Ayun po, bilang isang Kristyano, bilang isang anak ng Diyos, normal naman po na tayo po ay nagkakasala pa rin, nagkakamali pa rin. Ika nga, walang perfecto sa atin, no? Kumbaga, normal yan. Pero ito po kasi yung abnormal, yung alam mong nagkamali ka, yung nag-i-stay ka pa rin sa mali. Ulitin ko lang po, normal yung magkamali tayo, magkasala tayo, normal yan, tao pa rin yan, tao pa rin man po tayo, amin po ba? Sigurado naman po tayo doon, amin po, no? Ang abnormal po ay yung nakagawa ka ng mali, nag-i-stay ka pa dyan. Kumbaga, nandun na na wala kang ginagawang paraan.
Kasi dapat tayong mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano, pag alam nating nagkamali tayo sa harapan ng Diyos, no? Agawa tayo ng kasalanan, dapat tayong pinakamadaling humingi ng tawad. Tayong pinakamabilis na lumapit sa Diyos. Kumbaga, hindi na po tayo magpapatagal pa, hindi na po tayong kumbaga, nandun na hindi ka na marami ka pang ginagawang kumbaga, nagpapatuloy ka pa rin doon. Dapat hindi po tayo ganun. Nandiyon na kaya nga po sabi dito, turn to Him and He will make your paths straight. Yun po, yun po ang malaking pagkakamali nating mga Kristiyano kapag nandun po tayo, na nag-i-stay po tayo dun sa pagkakamali po natin. Pag naagawa po tayo ng mali, yung nag-i-stay ka pa rin doon, imbis na may gawin kang paraan, yun po yung mas maganda, no? Yung gumagawa ka ng paraan na ibabalik mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Kumbaga, hihingi ka po ng tawad sa Panginoon. Amen po ba? Nasa mali ka kapag nag-i-stay ka pa rin talaga dun sa pagkakamali. Yan po kasi yung nakakatakot, no? Yung, kumbaga, nandun na may kakalagyan po tayo kapag nandun po na nag-i-stay po tayo dun sa pagkakamali po natin. Ang sabi po ng Bible sa Proverbs 15 verse 24, ang matuwid na daan ay paakyat sa langit. Amen po ba? At hindi papalusong sa Sheol or sa impyerno po, no? Ang Sheol po or yung impyerno, a place of no return. Wala na pong balikan kapag tayo po ay napunta doon sa impyerno, no? Kasi nasa uli nga po yung pagsisisi. Amen po ba? A place of no exit, a place no escape. Wala nang balikan talaga. Wala nang takasan doon. Kaya pakisabi sa sarili mo, pakisabi sa katabi mo kung may katabi ka, balik ka na kay Lord, lapit ka na muli sa Panginoon. Amen po ba? Ayun po, sabi rin po sa Proverbs 14:12 po, no, sabi po dito, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ulitin ko lang po, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ayun po, sa ating mga tao, bilang Kristiyano, no, maraming daan. Amen po ba? Maraming daan tayo na pwedeng tahakin. Pero alam po ba ninyo na sinasabi po ng Bible sa John 14:6 na sabi po ng Panginoong Yesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Amen po ba? Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Maraming daan, pero ang pinaka-the best na daan pa rin, yung daan ng Panginoon sa buhay po natin. Kung ano yung plano niya, kung ano yung purpose niya sa iyo, kung ano yung goal niya, yun po yung lakaran po natin. Kumbaga maraming daan, pero dito ko sa daan ni Jesus. Kasi mismong sinabi na nga po ng Bible, nasa John 14:6, ang Diyos po hindi po marunong magsinungaling. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sa daan ng Panginoon, nandun yung kasiguraduhan natin. No, sa daan ng Panginoon, nandun yung katotohanan, nandun yung magandang buhay. Kaya nga po sabi ng John 10:10, no, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw, upang pumatay, mangwasak ang magnakaw. At ngunit naparito ko, sabi ng Panginoong Yesus, ay para bigyan kayo ng isang buhay, at isang buhay na ganap at kasaya-saya. Isang buhay na ganap at kasaya-saya. Yun po yung gustong mangyari ng Diyos sa atin. Kaya po ayaw ng Diyos nang magkamali po tayo. Oo, yes, tao pa rin, nagkakamali. Pero ito po mga kapatid, no, kung alam mong mali ka na, kung alam mong may nagagawa kang mali, huwag kang mag-stay dyan. Kasi ito yung nakakatakot. Yung mag-stay po ang isang anak ng Diyos sa isang pagkakamali. Napaka-saklap, no? Kasi kapag nag-i-stay tayo po dun sa mali, kumbaga nandun na napapalayo tayo sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakamali po or yung kasalanan, ito po yung nagiging hadlang or ito po yung nagiging gap, no? Para yung relasyon natin sa Diyos ay maapektuhan. Nadadamage nito ang relasyon mo sa Diyos. Yung relasyon ko sa Diyos, nadadamage to. Ang sabi nga ni Haring David sa awit 66, no? Verse 18, sabi po doon, kung sa kasalanan or sa pagkakamali ako'y magpatuloy,
hindi ako diringgin nitong Panginoon. Ulitin ko lang po, sa awit 66 verse 18, kung sa kasalanan o sa pagkakamali ako'y magpatuloy, hindi ako diringgin ng Panginoon. Lahat ng panalangin natin, lahat ng hinihingi natin sa Diyos, ay apektado. At higit sa lahat, yung relasyon natin sa Diyos. Kasi bakit? Ayaw ng Diyos nang nasa mali po tayo. Ayaw po ng Diyos na nasa kasalanan po tayo. Kaya, sabi ni Haring David, hindi ako diringgin ng Panginoon. Ang sabi rin po sa Isaiah 59 verse 1 and 2, ang Diyos na si Yahweh ay laging malakas para tulungan tayo. Hindi siya bingay, parang hindi niya marinig yung mga prayers po natin. At sa verse 2 po, ang sabi po doon na, ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya hindi niya marinig yung panalangin natin. Yung mga kahilingan natin, hindi marinig ng Diyos. Bakit? Hadlang ang kasalanan, hadlang ang pagkakamali kung nag-i-stay tayo para yung relasyon natin sa Diyos maapektuhan. Kaya dapat aalis talaga tayo sa pagkakamali. Mawawala tayo, mga kapatid, malilis tayo dun sa perpektong kalooban ng Diyos kapag nandun na lumalangoy tayo sa mali, naglalakad tayo sa mali, nag-i-stay tayo sa mali. Malalaliyo ka sa kalooban ng Diyos. Ako at ikaw, apektado, may hirapan po tayo. Kaya nga po, may sinasabi rin po ang Bible sa Proverbs 20 verse 24, itinakda ng Diyos ang landasin ng tao, pagkat hindi alam niya kung saan patutungo. Bilang isang tao, limitado lang po yung kaalaman natin. Bilang isang tao, limitado lang po yung kaya nating makita. Pero ang Diyos, hindi po nalilimitahan. Kaya sabi dito, may itinakda ang Diyos na landasin na para sa iyo, para sa akin. Kung ano yung calling mo, ano yung pagkatawag ng Diyos sa iyo, nandun na, doon ka naka-assign, doon ka dapat lumalakad, doon ka dapat pumupunta, doon ka dapat nag-i-stay. Huwag doon sa mali. Maliligaw po talaga tayo kapag nandun tayo sa pagkakamali. Maliligaw tayo, mawawala tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, ito po, sinasabi po sa atin dito, a reminder if you made a mistake, sa number 4 po, ang sabi po, turn to Him and He will make your paths straight. Sa number 4 po, turn to Him and He will make your paths straight. No? Hindi tayo imamali ng Diyos dun sa tamang daan. Kumbaga, nandun na i-direct niya tayo. Tutulungan tayo ng Diyos. Dun sa pagkakamali mo, tutulungan ka ng Diyos na umalis dyan. Bumalik ka lang sa Kanya, lumapit ka lang sa Kanya. Ang ibig sabihin po kasi ng turn, andun po na, kumbaga, pumihit, no? Sa mga nagmamaneho, pumihit or umikot. Kumbaga, mag-U-turn ka, pabalik kung saan yung destination mo. Ngayon, gano'n rin po tayo sa harapan ng Diyos, sa Diyos na nating pinaglilingkuran. Andun po na bukas po ang opisina ng Diyos 24/7 para sa mga anak niya na nagkamali, sa mga nagkasala. Ulitin ko lang po, bukas po 24/7 ang opisina ng Diyos sa mga anak niya na nagkasala o nagkamali. Alam naman po natin, close ko na lang po dito, no? Alam ko naman po na nasabi na po ni Pastor Larry yung alibog ng anak ko, no? Pero hayaan po ninyo na i-close ko lang po dito, no? Ang sabi po sa Lucas 15 po, no? Meron po doon sa alibog ng anak, no? Na dito po sa Lucas 15 verse 21, no? Alam ko naman po na alam na po natin yung pinakakwento nito. Pero dito lang po tayo sa verse 20 po, no? Ang sabi dito, at tumindig siya at tumaroon sa kanyang ama, malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Dito po sa dulo, ang sabi dito, labis na nahabag sa kanya ang kanyang ama, kaya patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Ayun po, no,
nag-aantay po ang Diyos sa atin. Kung nagkamali ka man, always nakamasid siya, always nag-aantay siya ng pagbabalik. Alam ko naman po na ang bawat isa po ay dadaan talaga rito. Pero kung ikaw ngayon na bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano na alam mo sa sarili mo na malayo na yung puso mo sa Diyos, kapatid, ang sabi ng Bible, huwag ka na magpapatagal pa. No? Ito na yung tamang panahon ng pagbabalik sa Diyos. Turn to Him and He will make your paths straight. Sabi ng Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng panukalang inihanda ko sa inyo para sa ikabubuti ninyo, para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Doon po tayo dumaan sa daanan na pinapadaan po sa atin ng Diyos. Kasi ang daan patungo sa kalooban ng Diyos, ito po yung pinaka-the best. Amen po ba? Mahal na mahal po tayo ng Diyos, no, ng ating amang nasa langit. Inaantay niya ako once na nagkamali ka. Sobrang mahal tayo ng ating Diyos Ama. Ayun po, praise the Lord po. Maraming salamat po. Naway napagpala po ang bawat isa. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, patuloy na kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Patuloy nga po, Diyos, na pagpalain niyo po ang bawat tapat na patuloy na sumusubaybay sa online service ito sa Rema Pills. Andun nga po na punan niyo po ang pangangailangan ng mga anak mo. Alam mo po ang secret desire ng heart nila. Ibigay mo ang pangangailangan po nila. Ingatan niyo po ang bawat isa, mangyari ang perpektong kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo na lahat po ng narinig po namin na salita mo ay tumimo sa aming puso, sa aming isip. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy na ako po'y nagdedeklara, nagproproklama, nagpapatupad, nagwiwika, at patuloy na nagdediman ng marami pang mabubuti at magandang bagay na siya pong patuloy na mangyayari at maganap na himala sa buhay ng bawat isa sa kabuuan ng Rema o Diyos. Naniniwala kami sa magandang gagawin mo pa at malaking gagawin mo pa sa gawain mo dito sa Rema Evangelist Church International. Maraming salamat po, Diyos. Mangyari ang perpektong kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, dakilain ka at luwalating ka. Sa ilang po lahat ng karangalan. Maraming salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan po, malapit na po yung Pasko. Merry Christmas po sa bawat isa.